Ang Holy Land of the Sword. Isang lugar kung saan inestablish ng unang Sword God ang kanyang school at tinuruan ang kanyang disciples ng Way of the Sword. Para sa mga swordsman, ito ay isang destinasyon na dapat ine-aim, pati na rin isang place of departure. And thus, bumukas ang kurtina sa kwentong ito nang dumating ang isang dalaga. Dumako tayo sa isang eksena. Isang eksenang tumatak kay Ares na kahit anong subok niyang kalimutan ay nakatatak na ito sa kanyang isipan. Ang mga panahong pinatay ni Orsted si Rudeus sa mismong harapan niya. Nang inag siya sa takot nang titigan siya ng Dragon God sa mga mata. Lumalabas na isa itong bangungot na madalas maranasan ni Ares. Narinig siya ni Galain, at sinabi na sumigaw na naman ito. Sinabi ni Ares na napanaginipan niya na naman yung nangyari kay Rudeus at wala man lang siyang nagawa sa mga panahon na yon. Pinaliwanag niya na yun yung unang beses na naramdaman niya ang napakalakas na takot kahit tinititigan niya palang yon. Dito, pinaliwanag ni Galain ang The Seven Great Powers. Sila ang 7 pinakamalakas na tao sa mundo na recorded sa stone monuments na ginawa ng Technic God. Among sa 7 Great Powers, ang Dragon God ay pumapangalawa sa rankings. Hindi kasama yung Technic God na kine-question pa ang existence. Siya ang pinakamalakas na nilalang sa mundo. Sabi-sabi nga daw na matagal nang nawawala iyon, pero napakaswerte ni Ares na main counter iyon sa kanyang paglalakbay. Nagkomento naman si Ares na yung pagkasalubong doon ay one thing, pero ibang bagay na daw yung pinatay noon si Rudeus. Pinaliwanag niya na pero kahit ganon, matapos iyon ay agad na nag-ensayo si Rudeus upang kalabanin ulit ang Dragon God at manalo. At kapag dumating daw ang oras na iyon ay siguradong sasama siya sa laban at magiging mas malakas siya upang matalo nilang dalawa si Orsted. Pinaalalahanan naman siya ni Galain na hindi lang basta pangalan ang God, at talagang pinakamalakas iyon sa mundo. Isa man daw siyang Sword King, pero malayo pa yun sa pagiging isang God. Dagdag pa niya na baka mas malakas pa nga si Orsted sa Sword God, kaya hindi magiging madali ang matalo yon. Nagkomento naman si Ares na alam niya yon. Pero sigurado siyang matatalo nila ni Rudeus si Orsted, at ayun yung dahilan kung bakit siya pupunta sa Holy Land of the Sword. Sinabi naman ni Galain na pwede niya sana siyang turuan kung iba yung ninanais nito, pero kung sa Sword God siya magpapaturo ay mukhang meron naman daw yung maibabahagi. At doon na nagsimula ang paglalakbay nila Ares at Galain upang magpaturo sa Sword God. Habang naglalakbay ay pinaliwanag ni Ares na hindi man siya nag-e-expect masyado pero upang lumakas ay sigurado siya na ang Holy Land of the Sword ay ang best place upang magpalakas. Matapos nilang makarating sa outskirts ng lugar, agad nilang pinuntahan yung dojo ng Sword God. Sa Sword Room, dito pinakilala sa atin ang number 5 ng 7 Great Powers, ang Sword God na si Galfarion. Mayabang na sinabi ni Ares sa kanya na wala itong oras para sa mga pipitsuging kagaya niya, na nagsanhi ng pagkairita ng mga subordinate niya kay Ares. Pinakalma ni Gal ang mga ito at nagkomento na maganda ang nakikita niya sa mga mata ni Ares. Nung tinanong niya kung sino ba ang gustong patumbahin nito ni Ares, ay sinagot siya nito na ang Dragon God iyon, na nagpagulat sa mga tao doon. Tumawa ng malakas si Gal at inacknowledge ang sinabi ni Ares na magmumukha nga siyang pipitsugin kung ikukumpara sa Dragon God, at hindi niya inaakalang meron pang isang taong gustong magpatamba dun maliban sa kanya. Agad din siyang nagseryoso at sinabi na madaling magsalita ng ganon, at tinanong kung kaya ba talaga yun ni Ares, kung san sumang ayon si Ares. Dahil doon ay tinawag ni Gal si Gino Britz, isang Sword Saint, at pinakabata nilang miyembro upang tignan kung ano ang kayang gawin ni Ares. Habang pinapapunta pa lang si Gino at Ares sa gitna, ay biglang sumugod si Ares at inatake si Gino. Nakahakot ng iba't ibang reaksyon si Ares sa ginawa niya. Napatumba niya si Gino nang gamit lang ang isang swing. Nang lumapit ang isang babae upang tignan si Gino, agad itong pinasunod ni Gal sa sparring, at lumalabas na ang pangalan nito ay Nina. Nagkatinginan si Nina at yung isa pang lalaki. Nang maghanda sa gitna ay pinaalalahanan ni Gal si Ares na gumit na muna sila at okay naman ang surprise attacks, pero gusto niyang makita kung ano yung kaya nitong gawin sa isang duel. Isa pala siyang Farion at Sword Saint din ang kanyang rank. Habang naghahanda ay pinaliwanag ni Nina na yung gamit nilang wooden sword ay may metal sa core nito kaya hindi ito basta-bastang mapuputol.
Nagkomento din siya na medyo cowardly ang ginawa ni Ares kanina kaya siya na daw ang magpaparusa dito. Nung pinasimula na ang laban ay agad na sumugod ang dalawa sa isa't isa ng may pambihirang bilis, at nang mag-clash ang kanilang espada ay naputol yung kay Ares. Dahil doon ay inisip ni Nina na nanalo na siya, at bumwelo siya upang patumbahin si Ares, ngunit sa hindi niya inaasahan ay bigla siya nitong sinuntok sa mukha. Nag-follow up si Ares ng isang sipa sa katawan ni Nina, na nagpatalsik kay Nina. Habang nabibigla pa sa pangyayari, ay sumugod muli si Ares at bumwelo ito ng isa pang suntok. Bago pa mapigilan si Ares ay nakatamo na si Nina ng maraming galos sa mukha. Nakita ni Ares yung wooden sword sa lapag, at kinuha niya ito. Kahit na nakalandusay na si Nina ay naiirita niya itong sinipa ulit at sinabi na puro knave na bata lang ba yung nandon. Dahil doon ay nanggigil ang lahat ng estudyante ni Gal sa kanya. Tumayo naman si Gal at sinabi na mukhang na-misjudge na itong si Ares, at siya naman ang lalaban dito. Habang naglalakad si Gal at bubunutin pa lang nito ang kanyang espada, ay nakaramdam si Ares ng kakaibang aura kaya napilitan siya ng umatras at kunin ang tunay niyang espada. Huwag naman daw magpanik itong si Ares at bibigyan niya naman ito ng handicap. Napansin niya yung espada ni Ares at tinanong kung isa ba iyon sa mga espada ni Julian, kung saan sinabi ni Ares na wala siyang alam dun at nakuha niya lang iyon sa isang magerd. Pinaliwanag naman ni Gal na yung espada niya din ay isang espada rin na galing kay Julian. Sabi naman ni Galen na isa iyon sa 7 espada ng Sword God na, The Cursed Sword, no Dobo. Dagdag niya na maliban na lang kung nakikipag-sparring itong si Gal sa mga Sword Emperor ay hindi ito humahawak ng tunay na espada. Bumilis yung tibok ng puso ni Ares at nag-focus ng maigi habang iniisip na napakalaking pressure agad ang dinala nitong Sword God matapos nitong hawakan ang kanyang espada. Ikanalma ni Ares ang sarili niya at inisip na hindi kalable ni Gal si Orsted at inalala ang kanyang dahilan kung bakit siya pumunta dun. Naibalik ni Ares ang kanyang composure, kung saan napansin din yon ni Gal. Di nagtagal, biglang tumilapon si Ares papalabas ng sword room papunta sa labas. Dito na ipakita kung gaano pa kalayo ang agwat ni Ares sa tumatayong sword god na si Gal. Habang tinitignan si Ares, ay nakita ni Gal na kumurap pa ito. Agad niyang tinawag si Galen at inutusan yung asikasuhin yung mga gallows ni Ares at simula ngayon ay isa ng sword saint si Ares. Tuturuan niya na din daw yun gumamit ng espada simula bukas. Galit naman yung isang estudyante niya at dahil na ilan na ang siyang natuto lang ng Sword of Light technique ay siyang pwede lang tawaging Sword Saints. Agad namang tinapatan ni Gal ang lalaking ito sa leeg ng espada at pinaliwanag na hindi ba't sapat na nanatalo ni Ares yung dalawang bata na alam ang Sword of Light technique na yon. Dagdag niya na hindi ka naman magiging isang Sword God sa pamamagitan lang ng pag-aaral at pag-acquire ng ilang galaw. Special naman daw siya pero hindi siya nakakakuha ng kahit anong special treatment, kaya bakit daw magkakaroon ng special treatment ang mga Sword Saint? Dahil doon ay nanghingi ng tawad yung estudyante niya sa kanya. Sa sumunod na eksena, habang ginagamot ni Galen si Ares ay tinatanong ni Galen kung frustrated ba ito dahil natalo siya kanina, kung saan humindi si Ares. Pinaliwanag niya na kung iisipin niya kung gaano siya ka-helpless nung pinatay si Rugius ay wala yun kumpara sa oras na yun. Dagdag niya na nung naglaho yung Fit-Toa region dahil sa teleportation incident ay umasa lang siya kay Rugius at magmula nung nateleport siya ay lagi na siyang pinoprotektahan ni Rugius kaya gusto niyang maging mas malakas upang hindi na siya maging hindrance sa kanya dahil ang tanging bagay lang na kaya niyang gawin ay i-swing ang kanyang espada. Sabi niya pa nung napatay si Rudis ng Dragon God ay wala siyang nagawa at talagang naging pabigat lang siya. Sinabi naman ni Galen na bad matchup lang yung nangyari at sumang-ayon siya dun, pero kahit nalaban pa sa Dragon God ay lumaban pa rin talaga si Rugius. Nakakahanga daw talaga yon at ayon yung dahilan nung bumalik siya sa Fit-Toa at nalaman na wala natira sa tirahan at pamilya niya, ay hindi niya gustong maiwanan ng kaysa isang taong nasa tabi niya. Ginasto niyang magsimula ng isang pamilya kasama si Rugius. Sa mga panahon din na yon na na-realize niya na ang liit-liit ni Rugius, mas bata yun sa kanya, mas maliit sa kanya, pero kahit na ganon ay desperado noon na sinubukan na protektahan siya at dun niya finally na-realize, na mahal niya si Rugius.
Pero para sa kanya ay hindi siya karapat-dapat kay dito kaya kinakailangan niyang lumakas pa at matalo si Orsted kasama siya. At kapag dumating daw yung araw na iyon ay pwede na silang ikasal at magkaroon ng maraming anak at mamuhay ng magkasama ng masaya. Iyon ang kanyang resolve kaya pumunta siya sa Holy Land of the Sword. Ito ang kwento ng isang babae na makikilala bilang The Mad Sword King, Aerys Greyrat. Sa sumunod na eksena, nagtitraining na si Aerys kasama si Gal. Habang sumusugod si Aerys ay nagkokomento si Gal na ang bagal ng movements niya. Hindi daw yun sapat dahil ang Sword God style ay ine-emphasize ang parehong speed at power at pass daw sa advanced grade, may pangalan ang pagswing ni Aerys ng espada, ang Sword of Silence na mas mabilis pa sa hangin. At ang advanced variants nito, ang Sword of Light. Yung lahat daw na nakaabot sa title na Sword Saint ay nakamit na ang Sword of Light, at kasama sa mga ito sina Nina at Gino, na tinalo niya. At ibig sabihin daw noon ay si Aerys na hindi kayang gamitin ang Sword of Light, kahit na may titulo na ito na Sword Saint ay walang ikinaiba sa mga pipitsuging mahihina. Kung hindi niya daw kayang gamitin ang Sword of Light, ay wag na niyang isipin na matatalo niya si Orsted. Tumayong muli si Aerys habang iniisip na alam niyang nasa level pa lang ng Sword of Silence, ang kanyang blade work kaya hindi pa talaga yun sapat, at kinakailangan niyang ma-figure out kung paano gamitin yung Sword of Light. Tumingin si Gal sa bintana at napansin niyang maganda ang langit. Bigla niyang sinabi na tapos na yung training nila na nagpagulat kay Aerys. Sa sumunod na eksena, ay naiiritang naglakad-lakad na lang si Aerys sa town, at maski nga ang mga nag-aalok sa kanya ay napagbuntungan niya ng galit. Tak-ang-taka tuloy yung nagbebenta sa asal niya. Sinabi pala sa kanya ni Gal na maganda ang weather ngayon kaya lumabas muna siya at magsaya, at parte daw iyon ng training niya. Pwede naman siyang mag-training mag-isa pero ayaw niya naman yung dinudere lang siya. Dahil pumunta siya sa town, inisip niya na kung doon na lang siya mag-practice. Napansin niya naman ang isang bata na galing Beast Race, at dahil doon ay sobrang na-cutean siya. Alam naman natin na mahilig talaga ang mga Greyrat sa Beast Race. Mukhang tumatawag daw yun ng adventurers at swordsman. Nilapitan ng batang lalaki ang isang mama at hiniling na tulungan siya nito dahil nakidnap daw ng monsters yung little sister niya, at kung hindi sila magmamadali ay maaari iyong mamatay. Gayunpaman, hindi pumayag yung lalaki dahil iinom pa daw siya. Nung pinoint ng bata na pwede naman siyang uminom magdamag matapos iyon, ay tila nairita yung lalaki at tinulak siya nito palayo. Dumating naman si Aerys at nasalo niya yung bata. Nairita din yung lalaki sa kanya, pero matapos siyang yabangan noon ay binugbog lang yun ni Aerys. Pinaliwanag ni Aerys sa bata na kung magpapatulong siya sa lalaking iyon ay hindi siguradong mananalo yun sa monsters. Nalungkot yung bata at sinabi na imposible naman kung siya lang mag-isa. Tinanong ni Aerys kung tiga-Beast Race din ba yung kapatid niya, at nung sumang-ayon siya dito ay nag-volunteer si Aerys na siya na yung sasama sa kanya. Nung una ay inisip ng bata na mahina siya, pero dahil nga natalo ni Aerys yung lalaki kanina ay pumayag ito at hiniling na iligtas ang kanyang kapatid. And so, pumunta sila sa isang kuweba na nasa loob ng gubat sa south ng town. Pinaliwanag ng bata na grupo ng goblins ang kumidnap sa kapatid niya. Mukhang wala naman daw lookout sa may labas ng cave, kaya nagpatuloy na sila. Pagdating nila sa loob ng kuweba ay tinanong ni Aerys kung paano na-abduct yung kapatid niya, kaya pinaliwanag ng lalaki na sa lugar na malapit sa kuweba ay maraming materials na pwede nilang ibenta para sa pang-araw-araw nilang pagkain kaya naggagather sila ng mga iyon, kaso dumating yung mga goblins. Habang pinapaliwanag ng bata na ano naman yung gagawin nila kailangan nila yon para mamuhay, ay nagulat siyang hindi siya pinagalitan ni Aerys at sabihing reckless iyon o may ibang bagay na pwedeng gawin. Kaya pinaliwanag ni Aerys na kinakailangan nila yun gawin para kumain at mabuhay, at hindi rin niya strong side ang pag-iisip. Habang naglalakad ay may nakita silang bangkay ng isang babae sa daan. Mukhang isa raw yung F-rank adventurer, at nung sinuri pa ito ni Aerys ay may napansin siyang kakaiba sa mga gallows nito. Tinanong ng bata kung anong problema kung saan brinish off niya lang iyon at pinalabas na ang kanyang espada. Nagsilabasan bigla ang sandamakmak na goblins, at agad sumugod ang mga ito sa dalawa.
Gayunpaman, madaling pinaghihiwa ni Ares ang lahat ng sumugod sa kanila. Siya naman yung umatake at tila ginawa niyang papel ang mga goblins sa sobrang dali niyang pinaghihiwa ang mga ito. Tila walk in the park ang ginawa ni Ares habang flawlessly niyang pinaghihiwa yung mga halimaw. Sinubukan pa ng isang goblin na likuran siya, ngunit madali niya lang yung na-counter. Habang nakikipaglaban ay ina-assess ni Ares yung sarili niya at sinabi na hindi pa sapat ang ganong kabilis na mga atake upang tumapat sa mga sword saint sa dojo. Pinagpatuloy ni Ares ang pag-atake habang pinapanood lang siya ng bata. Matapos iyon ay naubos na ni Ares yung mga kalaban sa area na yon. Napagdesisyon na nilang pumasok sa pinaglabasan ng maraming goblins, at habang nagpapatuloy ay sinabi ni Ares ay sana mabuti ang kalagayan ng kapatid ng lalaki, kung saan malungkot na sinabi ng bata na sigurado siya doon. Dahil naalala niya si Rudius na kahit na nasa mahirap na kalagayan ay lagi pero nun sinasabi na okay lang siya, ay natuwa siya sa bata at sinabi na tama ito. Di nagtagal, nakarating sila sa isang cell room. Doon nakita ng bata yung kapatid niyang si Lip. Pinaliwanag ni Lip na okay lang siya at prinotektahan siya ng mga kasama niya doon. Gumaan naman yung pakiramdam ng lalaki, habang si Ares naman ay inubos na yung iba pang goblins na natira doon. Matapos iyon ay binuksan na nila yung kulungan at nag-reunite na si Kuya Beast and Little Sister Beast, na nagbigay ng kasiyahan sa kanilang dalawa. Habang lumalabas yung ibang nasa kulungan ay bigla silang may napansin, na nagbigay ng takot sa kanilang mga muka. Pagkalingon ni Ares sa likod ay nakita niya ang isang higanteng goblin, at pinaliwanag ng mga nandun na ayon yung tumalo sa kanila. Napansin ni Ares yung hawak ng goblin na itak, at dun niya na-realize na dahil dun yung not among gallows nang nakita nilang bangkay kanina. Gulat na gulat yung ibang nandun na hinarapan ni Ares yung higanteng goblin, kaya sinabihan nila ito na tumakbo na. Nang dahil sa takot ay hindi napigil ang tumakbo ni Lip, kaya nakuha niya yung atensyon ng goblin. Agad na sumugod yung goblin upang atakihin siya. Nadapa si Lip habang tumatakbo at nung maabyute na siya ng goblin, ay mabilis na nakapunta si Ares sa likod nito at sinabing masyado itong mabagal. Hiniwa ni Ares yung goblin ng gamit lamang ang isang swing, na nagpatamba sa higanteng halimaw na yon. Tila may napansin naman si Ares sa naging movement niya kanina, kaya inulit niya iyon at na-realize niya na hindi man yun ganong iba sa ginagawa niya normally, pero na-feel niyang mas mabilis yung pag-swing niya dun sa usual. Habang iniisip ang kanyang nagawa, ay naalala niya na may kasama nga pala siya doon, kaya binalik niya yung composure niya. Binuhat niya si Lip at ibinigay na ulit sa kanyang kuya at nagpasalamat din yung dalawang adventurer sa kanya. Sa sumunod na eksena, nakabalik na sila sa town, at habang naglalakad ay kinukulit siya ng magkapatid na hayaan niya silang pasalamatan siya. Nung una ay sinasabi ni Ares na wala naman siyang kailangan, pero matapos mag-isip ng onti ay may naisip siya. Dahil sabi ng magkapatid na ibibigay nilang dalawa ang kahit anong hilingin niya, ay sinabi niya sa mga ito na hayaan nila siyang yakapin silang dalawa hangga't gusto niya. Nabigla yung magkapatid dito pero di nagtagal, ay tinanggap naman nila yon. Tumalon si Ares papunta sa kanila, at tuwang-tuwa sila nitong niyakap ng mahigpit. Napangiti naman yung magkapatid doon, at ibinalik nila ang mahigpit na yakap ni Ares. Sa sumunod na eksena, nakabalik na si Ares sa dojo at nag-insayo na siya ulit kasama si Gal. May napansin si Gal sa mga atake ni Ares sa mga panahong ito, at matapos magsabayan, ay sinabi niyang mukhang may na-figure out si Ares at mabuti na lang daw talaga na lumabas siya at nagsaya. Nagmaang-maangan naman si Ares pero napangiti rin siya at sinabi na mukhang hindi masama na lumabas at magsaya habang nire-reminisce ang bond na na-forge niya sa magkapatid na Tiga Beast Race. Sa sumunod na eksena, nakatanggap si Gal ng isang liham. Tila nakasimangot siya habang binabasa ito. Nabahala naman yung mga estudyante nito at inisip kung sino yung nagpadala nun, at binabasa daw ni Gal iyon na may unusual disinterested expression. Sabi ng isa na kung ipagpapatuloy nilang pag-usapan yun ay baka masigawan sila ng Sword God, kaya dapat daw ay mag-focus na sila. Ginusat bigla ni Gal yung binabasa niyang liham habang may gigil na expression sa kanyang mukha, at ibinato niya ito sa lapag. Naibato niya yung liham sa may paahan ni Ares, kaya nairita ito.
Kung magtatapon man daw ito si Gal sana sa tamang basurahan naman. Matapos iyon ay nagpatuloy na si Ares sa pag-insayo niya. Pinuna siya ni Gal at sinabi na hindi daw makausad si Ares sa ginagawa nitong training, at hindi daw ba ay may na-figure out na ito nung nakaraan. Sa rate daw ng kanyang progress ay isang panaginip na lang sa isang panaginip yung matalo yung Dragon God, kaya naiiritang sinabi ni Ares na manahimik na lang siya at alam niya yun. Nag-reflect si Ares na kahit na may nagrasp siya nung nakikipaglaban siya sa goblins, ay hindi pa rin siya makausad. Habang pinagmamasdan si Ares sa pagpapatuloy mag-swing ng espada ay napalingon si Gal sa basurahan. Bigla siyang may naisip at inutusan si Ares na lumabas ng dojo at pumunta sa lugar ng sumulat ng liham para sa kanya. Tinanong ni Ares kung para saan, kaya tinanong ni Gal kung hindi ba yun obvious. Sinabi niya na gusto niyang patayin ni Ares yung nagsulat noon para sa kanya. Nagsimula na sa paglalakbay si Ares papunta sa taong iyon. At habang naglalakad ay napapaisip siya kung paano naging parte iyon ng training niya. Tinitignan niya yung mapa habang umay na sinasabi na makukuha niya yung Longsword of Light kapag pinatay niya yung tinutukoy ni Gal. Bago siya umalis kanina ay sinabi ni Gal na kung hindi niya makukuha yung Longsword of Light, ay mamamatay lang siya. Dahil doon ay seryosong sinabi ni Ares na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya pa napapatay yung Dragon God. Bumaba na yung araw, kaya napagdesisyonan niyang mag-camp muna. Pumunta siya sa tabi ng isang sirang structure at doon muna nagstay. Gumawa siya dito ng campfire gamit ang fire magic na tinuro sa kanya ni Rujuus. Habang nagre-relax sa tapat ng apoy, at iniisip kung makakarating kaya siya sa destinasyon niya bukas, ay may napansin siyang presence sa bushes kaya tinanong niya kung sino yung nandun. Lumabas ang 5 bandits at nagkomento ang mga ito na ang fine niyang babae at maganda raw yung espada niya. Sila daw yung mga bandits na nag-set up ng base malapit doon at napapaiyak agad ang mga bata kapag nakikita sila. Gayunpaman daw ay hindi sila pumapatay ng basta-basta dahil utos yun ng boss nila. Kaya kung iiwan lang daw ni Ares yung espada at pagkain niya ay baka pakawalan lang siya nila. Ano naman daw yung gagawin ni Ares doon? Tumanggi namang ibigay ni Ares yung mga gamit niya, at sinabi na sila dapat yung tumahimik at kapag ginawa nila yun ay baka palayain niya sila. Napangisi yung mga bandits at napatawa habang sinasabi na mabebenta nila si Ares sa malaking halaga, at kung hindi man ay magkakaroon sila ng malaking mileage dahil sa ganda ni Ares. Nagyabang yung mga ito na kesyo 5 versus 1 ang laban at hindi daw ba nag-iisip si Ares sa difference ng lakas nila. Naghanda yung mga bandits upang umatake at napansin ni Ares na kahit na bandits ang mga ito ay alam nila ang Sword God style. Mukhang hindi naman daw tatakbo yung bandits sa laban nila ika ni Ares, at habang sumisigaw yung isang bandit na, syempre, ay bigla na lang nahiwas sa mukha yung kasama nito. Ngumisi si Ares habang tinatrash talk sila na ang pipitsugin lang nila. Napikan yung 2 pang bandits at sinubukan ng mga ito na sumugod, ngunit bago pa sila makakilos ay madali lang silang pinatumba ni Ares. Takot na takot yung natirang bandit at sinubukan nitong magmakaawa. Inakala daw nila na regular traveler lang itong si Ares. Dun sinabi ni Ares na kaya nga tinanong niya sila kung tatakbo ba sila kanina o hindi. Bago mamatay ay nagkomento na lang yung bandit na kung makasama man ni Ares yung boss nila ay hindi yun magiging okay. Matapos ubusin yung bandits, ay napagdesisyon na ni Ares na magpatuloy sa kanyang paglalakbay. Medyo nadismaya siya dahil kinakailangan niya ng umalis kung kailan malakas na yung apoy. Sa sumunod na eksena, nakarating siya sa isang town. Habang tumitingin-tingin sa loob ng town ay pinpoint out ni Ares na mabuti na lang ay may nearby town kung saan siya pupunta dahil napaka-unclear ng map na binigay sa kanya. Habang naghahanap ng inn or tavern na pwedeng mapagtanungan ng direksyon ay may nadaanan siyang ilang lalaki na hinaharas ang isang babae. Pinipilit nila itong sumama sa kanila kahit mang-iyak-ngiyak na yung babae. Napansin ng mga tiga doon na madalas ginagawa ng mga lalaking yun yung ganon, kaya nanghingi yung iba ng tulong. Nakita ni Ares na nasa tapat yung mga iyon ng tavern, kaya lumapit siya sa mga ito. Inasar siya ng mga lalaki na mukhang gusto niyang makisali sa kanila, pero nairita lang si Ares at sinabi na istorbo sila kaya tumabi sila.
Nag-alala yung mga bystanders na baka mabugbog si Ares dahil sa pinaggagawa niya. Sinubukan ng babaeng hinaharas na wag na siyang makisali kung saan pinaliwanag ni Ares na meron siyang kailangang gawin sa loob ng tavern at nakaharang sila dun. Kaya umalis daw silang mga istorbo sa daan. Nairita yung mga lalaki sa kanya at inilabas na ng mga ito yung mga espada nila. Napansin ulit ni Ares na isang sword god style stance yung ginagawa ng mga iyon kaya inisip niya kung kasama ang mga ito sa grupo ng bandits na umatake sa kanya kamakailan lang. Agad na sumugod yung isang lalaki at nagyabang na ayon yung mapapala ng mga mag-anggas sa kanila. Napawi yung mayabang na aura niya nang madaling nasalag ni Ares ang kanyang atake. Nagkomento si Ares na medyo mas malakas naman sila sa mga nakalaban niya nung nakaraan. Napalayo ni Ares yung lalaking umatake sa kanya at nairita naman yung lalaki sa mga kasama nito dahil walang ginagawa ang mga ito, kaya inutusan niya silang sumugod. Sabay-sabay silang sumugod kay Ares, pero kahit pinagsama pa yung lakas nila ay pipitsuging mahihinaperan sila para kay Ares. Bigla namang may tumawag sa kanya, at pagkalingon niya dito ay nakita niya ang isang mukhang maangas na lalaki. Lumalabas ng boss iyon ng mga lalaki kanina. Pinagalitan niya yung mga tauhan niya dahil natalo peren sila sa isang dalaga kahit na tinuruan niya sila ng sword god style. Pero gayunpaman, siya na daw ang baalang bumawi at inutusan niya si Ares na maghanda. Nagkomento si Ares na isa na naman yata siyang weak lang na hindi alam kung saan siya nalulugar. Kung saan rumibat yung boss na makikita nila dun kung sino yung wala sa lugar at mukhang kinakailangan niya siyang turuan ng leksyon. Nagkasabayan yung dalawa, pero sa hindi inaasahan ni Ares, yung boss yung nagpoposes ng Longsword of Light. Matapos ma-parry ng boss yung atake ni Ares ay agad itong sumugod muli. Hindi makasabay si Ares sa bilis ng lalaking ito na nagpagulat sa kanya. Tumalsik si Ares papunta sa pader sa lakas ng atake nito. Hindi siya pinatay ng boss, at ibinalik na ang espada nito sa kanyang shield. Alam ng boss na nanggulo yung henchman niya. Dadalhin niya daw yung mga yun pauwi at wala siyang pakialam sa babae kanina. Pero ipagpatuloy lang daw nila yung pagdala sa kanya ng pagkain at pera dahil walang kahit sinong tao sa town na iyon ang kayang tumalo sa kanya. Tinawanan lang ng boss ang dugwang Ares habang nakikita siya nitong paalis. Di nagtagal ay tuluyan nang nawala ng malay si Ares habang ramdam ang pait ng pagkatalo. Sa sumunod na eksena, may napanaginipan na naman si Ares na hindi kaaya-ayang pangyayari. Dito ay sinubukan niyang takbuhin si Rugius upang sabihin na lumakas na siya matapos mag-training sa The Holy Land of the Sword, kaya na nilang makipaglaban ng magkasama. Pagkalingon ni Rugius ay ipinakita itong duguan at question nito yung sinasabi ni Ares na malakas na siya, kahit ganun pa din siya kaina. Matapos iyon ay nagising na siya at napakomento na ang pangit ng panaginip niya. Nagtaka siya kung nasaan siya, at biglang sumakit ang kanyang ulo. Di nagtagal ay naalala niya ang nangyari sa kanya sa town. Kung paano siya pinatumba. Pumasok naman dun yung babaeng iniligtas niya sa mga lalaki, at natuwa ito na sa wakas ay nagising na siya. Lumalabas na nasa bahay si Ares ng babaeng iyon, at doon, nagpasalamat yung mga magulang nun sa kanya sa pagligtas sa kanilang anak na babae sa isang dangerous spot laban sa mga bandits at salamat din daw sa kanya at umuwing walang gallows ang kanilang anak. Pinaliwanag naman ni Ares na mabuti nga iyon pero hindi niya naman iyon talaga sinubukang iligtas, at nawalan pa nga siya ng malay sa huli. Sinabi naman ng tatay na pero gayunpaman ay totoong iniligtas niya ang kanilang anak. Tumayo yung babae at nagpasalamat din ito mismo kay Ares. Kung hindi daw dahil sa kanya ay siguradong pangit ang kahihinatnan niya. Tinanong naman ni Ares na hindi daw ba ay sinabi nilang bandits yung mga nanggulo sa kanya nung nakaraan. Kung saan sumang-ayon yung babae at ipinaliwanag na ang mga iyon ay kasapi ng isang grupo ng bandits na nag-set up ng base malapit sa kanilang town recently. Napatanong si Ares kung ano yung ibig sabihin niya sa recently, kaya pinaliwanag ng tatay na hindi niya alam kung bakit napagdesisyonan na mag-settle down yung mga iyon sa town, pero yung mga bandits daw yung mga taong kayang i-put down yung roots nila kung saan-saan. Dagdag niya na yung area nila ay originally isang lugar na may goblin nest, pero mukhang yung mga bandits na iyon ay pinalayas yung mga iyon sa kanilang kuweba at ginawa ng mga bandits yung kuweba ng mga iyon bilang perfect hideout.
Gayunpaman daw ay hindi naman sila basta-basta umatras at walang ginawa. Dahil inakala nilang maliit na grupo ng mga bandits lang yung mga iyon ay nag-recruit sila ng volunteers galing sa town at nag-form ang mga iyon ng vigilante group upang huntingin yung mga bandits. Kaso sa kasamaang palad ay nauwi sila sa pagkabigo. Ayon sa isang lalaki na pumunta sa labanan at umuwing takot na mamatay, hindi basta-basta bandits yung mga kinalaban nila. Apparently, ang lahat ng mga iyon ay full-fledged users ng Sword God style. Naalala naman ni Ares na sinabi ng mga iyon na yung tinatawag nilang boss, yung nagturo sa kanila noon. Pinaliwanag ng tatay na yung mga bandits na iyon ay hindi naman naging violent nung dumating sila sa town until now, kaya inisip niya na na-sense ng mga iyon na magiging delikado kung makuha nila yung atensyon ng mga tao. Pero sigurado daw na napagtanto ng mga iyon nang matalo nila ang kanilang vigilante group, na walang kapangyarihan ang mga iyon na kalabanin sila, at pagkatapos, nangyari iyon ngayong araw. Ano naman daw yung pinaplano nila from now on, tanong ni Ares. Sinabi ng tatay na mukhang magpapadala sila ng isang request sa Adventurers Guild at kung yung mga bandits daw na yun ay hindi lang trained sa Sword God style at meron pa silang swordsman na nasa advanced rank, ay siguradong walang laban ang kanilang town upang kalabanin yung mga iyon. Dagdag niya pa na kahit na unang beses niya palang nakita yung boss ng mga bandits, ay sigurado siyang isa yung Sword Saint, at nung una ay hindi pa siya makapaniwala pero nang makita niya yun first hand ay sigurado na siya. Nairita si Ares nang marinig niyang isang Sword Saint yun, pero agad niya lang binalik yung composure niya habang iniisip na hindi yun oras para magalit at hindi naman habang buhay ay mahina siya. Agad niya namang inilabas yung liham na nakuha ni Gal at inilapag iyon sa lamesa. Pinaliwanag niya na wala siyang pake kung sino yung magsabi sa kanya noon, pero narinig niya na merong lugar na tinatawag na The Red Cave, malapit doon, at tinanong niya sa tatay kung alam ba nun yun. Iniisip niya dito na para mas lumakas pa siya ay kinakailangan niya na matapos yung binigay sa kanyang utos upang makapag-training na muli. Tak-ang-taka naman yung pamilya kay Ares, kaya napatanong din siya kung anong meron. Pinaliwanag naman ng tatay na ayon yung kanina niya pang pinapaliwanag. Yung Red Cave yung stronghold ng mga bandits. Itinuro ni Ares yung pangalan ng sender ng liham na si Enzo Moreira at tinanong kung alam ba nila kung sino yun. Kaya pinaliwanag ng tatay na naniniwala siyang sinabi ng mga bandits na ayon yung pangalan ng boss nila. Napangisi si Ares dahil nakalaban niya na pala iyon at agad na tinanong kung pwede bang may mag-guide sa kanya papunta sa kuweba na iyon, na nagpagulat sa tatay at tinanong kung pinaplano niya bang pumunta agad dun, kung saan sumang-ayon si Ares. Nung tinanong ng lalaki kung bakit niya yun gagawin at kung pwede daw ay hintayin niya na yung mga adventurers na dumating sa town, ay pinaliwanag ni Ares na wala na siyang oras na pwedeng sayangin, at inutos sa kanya na patayin niya yung nagpadala ng liham kay Gal. Sa sumunod na eksena, pumunta tayo sa Red Cave. Nakaupo sa isang gilid si Enzo, at may narinig siyang pagklang ng gamit. Dumating dun si Ares, at napakomento ito na nagkita silang muli. Sinabi niya na mukhang hindi dala ni Ares yung mga hinihingi niyang pagkain at pera. Dahil tinatawag ni Enzo si Ares ng young lady, ay pinatigil siya nito at sinabi ang pangalan niya. Gayunpaman, hindi niya naman yun tinigilan. Tinanong ni Enzo kung ano yung nangyari sa mga tauhan niya, kung saan sinabi ni Ares na tinalo niya na iyon lahat. Ano naman daw yung gustong mangyari nito ni Ares at pinuntahan pa siya nito hanggang sa stronghold nila. Nung tinanong niya kung isang adventurer ba si Ares at pumunta iyon dun para patumbahin sila, ay ipinakita ni Ares yung liham, na nagpagulat kay Enzo. Pinaliwanag ni Ares na pumunta siya dun dahil inutusan siya ng Sword God. Nagkatitigan yung dalawa, at binalot ng katahimikan yung lugar. Nairita si Enzo dahil sinabi niya dun sa liham na si Sword God mismo yung pinapapunta niya doon. Pinaliwanag naman ni Ares na itinapon lang ni Gal yung papel na iyon, kaya magpasalamat na lang siya na pumunta siya doon. Hinayaan na lang ni Enzo yung ginawa ni Gal at sinabi na mukhang ganun talaga yung ugali noon. Matapos iyon ay tumayo na siya at tinanong na kung fully aware si Ares sa implications, kung saan sumang-ayon si Ares. Inilabas na ng dalawa ang kanilang espada at pinaliwanag ni Enzo na pinakitaan niya si Ares ng awa nung unang beses,
pero hindi niya na yun gagawin ngayon. Sinabi naman ni Ares na sisiguraduhin niyang papatayin niya si Enzo, kung saan sinabi naman ni Enzo na subukan niya yun kung kaya niya, at tinawag pa siya nitong Little Errand Girl. Hindi nagtagal, naghanda ang dalawa at tuluyan ng sumugod sa isa't isa habang napupuno sila ng murderous intent. Nagsimula na ang sagupaan ng dalawa, at rinig na rinig ang pag-clash ng kanilang espada, at dahil sa intensity ng kanilang sabayan ay nawawasak yung mga kagamitan sa kanilang paligid. Nagtagisan ng lakas at bilis ang dalawa habang pinagmamasdan ang kani-kanilang kilos. Nagawang mablock ni Ares ang isang atake ni Enzo, at nung nag-follow up si Enzo ng isa pa, ay nagawa ni Ares na makailag. Lumayo ng onti si Ares, at napakomento si Enzo na mukhang nakaka-keep up siya sa bilis nito, ngunit hanggang kailan daw kaya makakahabol itong si Ares. Napatanong naman si Ares kung ano yung sinusubukang sabihin ni Enzo, kung saan sinabi ni Enzo na wala naman yun at wala siyang pake talaga, pero sa rate na daw na iyon ay mamamatay si Ares. Hamandang umatake si Enzo at napansin naman ni Ares na ang Longsword of Light ang gagawin nitong atake, kaya agad din siyang naghandang salagin yon. Gayunpaman, pagkatama ng ataking iyon ay hindi pero nagawang mapigilan ni Ares ang lakas noon, na nagsanhi ng pagtalsik niya sa mga crater. Habang nakadantay sa pader, naalala ni Ares ang pag-uusap nila ni Galen tungkol sa kung paano matutunang gamitin yung Longsword of Light. Tinanong niya yun kay Galen, ngunit ang sagot lang noon ay rationality, na nagpitoke sa kanya. Ika ni Ares na siguradong merong tricks or secret special training upang matutunan yun, at alam daw yun ng isang Sword King kagaya ni Galen. Pinaliwanag naman ni Galen na walang ganon, kaya napatanong si Ares na kung ganon ay paano natutunan ni Galen na gamitin yung Longsword of Light. Dahil doon ay pinaliwanag ni Galen na ang espada ay hindi lang basta bagay kung saan ang pag-swing nito ng buong lakas ay makakatulong sa kanya para maging mas mabilis, at ang mahalaga ay ang pagsunod sa logic at reason, na gaya ng palaging tinuturo ng master niya na si Gal sa kanya, do everything logically and rationally. Ipinakita ni Galen yung ibig sabihin niya at pinaliwanag niya na kapag ang kung paano mo hawakan ang iyong espada, yung paghinga mo, ang iyong center of gravity, footwork, at pag-swing ng blade ay held with reason, ay masusurpass ng iyong blade ang bilis ng sound, at maaabot nito ang speed of light. Gamit ang itinuturo niya ay sa isang iglap, nagawang mahiwa ni Galen ang isang malaking puno. Nung tinanong ni Galen kung nagets ba yun ni Ares, ay kita sa itsura nito ang pagkahilo at pagkalito. Natawa si Galen dahil mukhang masyado pang bata si Ares na matutunan yun kung saan nagalit sa kanya si Ares dahil tinawanan niya ito, kaya nag-sorry din siya agad. Dagdag ni Galen na okay lang naman na hindi niya pa maintindihan iyon ngayon at ang importante ay siguraduhin niyang nag-iisip siya, at kung gagawin niya iyon ay sigurado siyang magagawa ni Ares ang Longsword of Light one day. Matapos iyon ay bumalik na tayo sa kasalukuyan kung saan bumangon ng muli si Ares na nagpakomento si Enzo na maganda ang ginawa ni Ares sa pagsalo ng kanyang atake. Inalala ni Ares yung sinabi ni Galen na ang pag-iisip ang pinaka-importanting parte sa paggamit ng Longsword of Light. Alam niya na initially, ang Longsword of Light ay designed bilang isang one-hit kill move at once na na-unleash na yon, ay siguradong matatalo nun yung kalaban mo. Dagdag pa, kung ikukumpara niya yung atake ni Enzo sa atake ni Galen or Sword God, ay kaya niya pa rin iyong makita. Dahil doon ay napagdesisyonan niyang hindi muna umatake at nag-defensive stance ito, na nagpairita kay Enzo. Nairita si Enzo dahil hindi daw ba ay pumunta dun is Ares upang paslangin siya, tapos ganun lang yung gagawin niya. Sumugod si Enzo at nagpaulan ng malalakas na atake, na tumama sa iba't ibang parte ng katawan ni Ares. Ayun lang daw ba yung kaya ng disciple ng Sword God? Patuloy na umatake si Enzo habang sinasalag lang siya ni Ares. Si Ares naman ay nagfo-focus lang sa pagdepensa habang pinagmamasdan ang pag-atake ni Enzo at kung paano ito nagkakaiba sa kanya. Ang tanging bagay na kayang makipagsabayan sa Longsword of Light ay isa pang Longsword of Light, kaya ang tanging paraan lang para manalo si Ares habang hindi niya pa alam yung move na yun, ay i-grasp ang logic sa teknik ni Enzo, at may palabas ang kanyang sariling Longsword of Light. Patuloy lang ang pagdepensya niya sa pagsugod ni Enzo. At di nagtagal,
ay nawalan na ng interest si Enzo sa kanya. Wala na daw siyang pake sa Sword God at sa pipitsuging kalaban niya na hindi man lang kayang gamitin ang Longsword of Light. Habang sugatan na si Ares ay nanatili pa rin itong nakatayo, kaya napagdesisyonan ni Enzo na tapusin na iyon. Habang papalakad si Enzo papunta kay Ares ay biglang umatake si Ares, pero nagawa niya itong mas alag. Nag-follow up ng isa pang atake si Ares, at nung inaakala ni Enzo na wala nang magagawa pa ang pag-atake ni Ares sa kanya, ay bigla siyang napilitang umatras. Tumama yung swing ni Ares sa kanyang pisngi na nagpagulat sa kanya. Alam niya sa sarili niya na dapat ay nakita niya yung atakeng iyon, kaya napagtanto niya na bumilis agad si Ares sa mga panahong iyon. Habang pinagmamasdan ay may naintindihan si Enzo sa nangyayari. Napa-step back si Enzo kaya nairita siya sa sarili niya, at naging undenial siya na nai-intimidate siya ni Ares. Dahil sa inis ay sumugod siyang muli, at patuloy na umatake ng sunod-sunod. Sinubukan niyang tapusin na yung laban, ngunit sa kabila ng kanyang effort ay nasa sabayan na siya ni Ares. Hindi siya makapaniwala na lalong bumilis si Ares, kaya lalo lang siyang nagalit, at nagpalabas ng sandamakmak na swing ng espada. Nagkakasabayan na sila ni Ares sa pag-swing, at lalong tumindi ang kanilang labanan. Nanggigil ang dalawa sa isa't isa at nang mag-clash ang kanilang espada ay napansin ni Enzo na naabot na ni Ares ang kanyang bilis. Habang patuloy ang kanilang labanan ay nag-reflect lang si Ares sa mga turo ni Galen sa kanya. Sumugod muli si Enzo habang galit na galit, at pumorma naman si Ares. Nang tatama na ang atake ni Enzo sa kanya, ay nagawa ng magamit ni Ares ang Sword God style secret art, Longsword of Light, na hinayaan siyang mahiwas si Enzo sa katawan ng may pambihirang lakas at bilis. Nabigla si Enzo sa pangyayari, habang si Ares naman ay nakuha na ang logic sa paggamit ng Longsword of Light. Matapos makatamo ng malakas na atake ay tuluyan ng bumagsak si Enzo. Kita naman sa mga mata ni Ares na natuwa din siya na nagawa na niya yon. Hindi makapaniwala si Enzo na natalo siya ng isang dalaga at mukhang nawala na din daw ang kanyang touch sa pakikipaglaban. Tinutukan siya ni Ares ng espada sa leeg at tinanong kung meron ba siyang last words. Sinuggest ni Ares na baka gusto niyang magbigay ng message para sa Sword God, kung saan sinabi ni Enzo na sa tingin ba ni Ares ay makikinig yung lalaking yun sa kanya. Pinaliwanag niya na matagal nang ganun yung sitwasyon nilang dalawa ng Sword God. Dati daw ay magkasama silang nagti-training sa the Holy Land of the Sword. Sa mga panahong iyon ay isa na siyang Sword Saint, at si Gal ay isang bata lang nakakadating lang sa Holy Land. Ngunit kahit mas bata daw yun sa kanya ay madali nung naabutan ang kanyang level, pero hindi, mali daw yun. Nalampasan daw siya noon agad at magmula doon ay hindi na siya manalo-nalo kay Gal. Kahit ilang beses niya pang i-swing ang kanyang espada ay hindi niya na yun maabutan, at sa katunayan ay napapatalsik siya agad noon nang hindi niya man lang na-realize. Itinatawa niya na lang yung mga sakit at si Gal ang nagpakita sa kanya ng stark difference ng kanilang talento. Tinanggap niya na lang na wala siyang talento, at makalipas ang ilang panahon, ay na-convince na siya doon. At lumayas na siya sa Holy Land. Tumakbo siya ng tumakbo hanggang sa makarating sa kuwebang yon. Nagkomento naman si Ares na ang worthless ng buhay niya, na nagpairita sa kanya. Sinabi niya na mukhang malakas si Ares pero hindi nun maaabot yung level ng Sword God. Habang pinapaliwanag na talagang malakas si Gal at tinatawag pa iyon ng iba na genius, ay agad na sinabi lang ni Ares na wala siyang pake dun, na nagpataka sa kanya. Sinabi ni Ares na ang goal niya ay patayin ang Dragon God at ayun lang. Wala na siyang pake tungkol sa Sword God. Dahil doon ay napatawa na lang si Enzo. Matapos iyon, ay sinabi na lang ni Enzo na wala talaga siyang message para kay Gal, at bago siya patayin ni Ares ay in-encourage niya ito na wag sumuko sa kanyang goal. Sa sumunod na eksena ay nakabalik na si Ares sa dojo, at doon, tinanong siya ni Gal kung kamusta naman si Enzo. Sinabi niya naman na isang sisi, si Enzo, na nagpetaka sa Sword God. Nairita si Ares sa reaksyon niya at pin-point out na siya yung nagtatanong tapos ganun yung reaksyon niya. Sinagot niya lang naman daw yun. Nasurpresa si Gal sa wordings ni Ares at napatawa na lang dito. Sa kaisip-isipan naman ni Ares ay nagtataka din siya.
Inakala niya kasi na base kay Enzo ay wala nang pakisigal sa kanya, pero nagawa pa rin nung tanungin ang tungkol sa kanya. Inisip tuloy ni Ares na sana ay nag-iwan si Enzo ng message para kay Gal. Bumalik tayo sa Red Cave, at sa loob nun, ipinakita sa atin na inilibing ni Ares si Enzo, at itinabi niya ang espada nun sa kanya, na nagsisimbolo na ang mga warriors ay nabubuhay kasama ang espada, at namamahinga kasama ang espada. Sa sumunod na eksena, dumako tayo sa dulo ng isang bangin na 1 oras ang layo kapag nilakad mo pa north galing sa the Holy Land of the Sword. Habang rumaragasa ang tubig sa ibaba, at patuloy na bumabagsak ang nyebe, makikita natin si Ares na mag-isang siniswing ang kanyang espada. Binigyan siya ng instruction ng Sword God na i-swing niya lang ang kanyang espada with an empty mind, at kapag napagod siya ay umupo siya, magpahinga at mag-isip. Kapag napagod naman siyang mag-isip ay tumayo na siyang muli at i-swing ang kanyang espada. Ginawa niya yon at patuloy na swinging ang kanyang espada. Inulit-ulit niya ang cycle ng pag-swing at pag-upo. Para naman sa pagkain ay either nagdadala siya ng galing sa kitchen ng dojo, or kumakain siya ng magical beasts na inaatake siya minsan. Kapag malamig naman ay nagdadala siya ng firewood at sisindihan niya iyon gamit ang magic. Kapag inaantok na siya ay bumabalik siya sa dojo upang matulog hanggat sa gusto niya. Sa kada swing ng kanyang espada ay nasa-sharpen niya ang kanyang sarili, at manipis na layer ng kanyang sarili ang natatanggal at nagiging mas malakas siya ng onti. Inisip niya dito kung gaano karaming layer pa ang kinakailangan niyang tanggalin at kung gaano pa niya kailangan gawin iyon upang maging malakas. Pinaliwanag niya dito na matapos ang kalahating taon ng paulit-ulit niyang ginagawa iyon ay may na-realize siyang isang bagay. Ang pag-swing ng espada ay isang mahirap na bagay. Nung bata pa siya ay inakala niyang mas madali iyon sa pag-aaral kaya mas suited siya doon. At maski ngayon ay hindi pa rin naman iyon nagbabago. Ngunit at least ngayon alam na niyang hindi iyon madali. Tila hindi niya pa daw magawa ng tama ang pag-lift at pag-swing ng kanyang espada. Dapat daw ay kaya niyang i-lift ang kanyang espada ng mas mabilis at dapat din kaya niyang i-swing ng mas mabilis ang kanyang espada. Kumpara sa sarili niya half a year ago ay sigurado siyang mas mabilis na siya ngayon, pero kumpara kay Galen ay mas mabilis pa rin yun. Lalo na kung ikukumpara siya sa Sword God, at lalong-lalo na kay Orsted. Nakaramdam na ng sakit si Ares, at pagkatingin niya sa kanyang palad ay punong-puno na ito ng paltos. Kahit ganito yung sitwasyon niya ay hindi niya iniisip na mahirap ito dahil ang unang pumapasok sa isip niya ay yung eksena na nangyari sa kanila sa Red Dragon's Lower Dio. Sinabi niya na kumpara doon ay kaya niyang i-withstand ang kahit ano. Humingang malalim si Ares at pinagpatuloy na ang pagtitraining niya habang iniisip na 3 taon na ang nakalipas matapos ang pangyayaring iyon at sa tingin niya naman ay naging mas malakas na siya. Ngunit mahaba-haba pa ang kanyang tatahakin. Sa sumunod na eksena, dumating ang isang lalaking may peacock tattoo sa mukha at naghahanap ito ng taong tutulong sa kanyang maglibot sa lugar. Dumating naman dun si Ares kaya sinubukan niyang kausapin iyon para humingi ng tulong. Nung magpapakilala pa lang siya ay bigla siyang may naramdamang kakaibang presence na nagpa-shudder sa kanyang katawan. Napilitan siyang umatras at tila isang nagugutom na halimaw ang kinakaharap niya ngayon. Iritang-irita na sinabi ni Ares sa kanya na umalis siya sa dinadaanan nito. Pinakilala ng lalaki ang sarili niya bilang si Ober, ang Peacock Sword, at mukhang isang disciple daw ng Sword God itong si Ares, at habang nagpapaliwanag pa lang siya, ay nairita na si Ares at sumugod dahil pinapaalis siya dun sa dinaraanan niya. Nagawang mas alag ni Ober ang sudden attack ni Ares, at nag-follow up ulit ito, kaya napilitan si Ober na ilabas ang isa pa niyang espada. Pagka-swing muli ni Ares ay inapakan ni Ober yung espada niya, at nag-follow up ito ng isang stab na papunta sa mukha niya. Binitawan ni Ares yung espada niya at gumulong papalayo upang umilag. Sinipa palayo ni Ober yung espada niya, at bigla namang nag-pounce si Ares papunta sa kanya. Pumorma upang sumuntok si Ares, pero bago pa siya nito maabot, ay pinalo niya yung handle ng kanyang espada sa mukha nito. Nagawa pa ring makahawak ni Ares sa espada niya na nagpagulat sa kanya. Na-realize ni Ober na gustong kunin ni Ares yung espada niya kaya sinipa niya yun palayo.
Tumalsik si Ares papunta sa espada niya at agad siyang tumayo. Kaya napansin ni Ober na hindi siya titigil hanggat hindi siya noon napapatay. Dahil doon ay nagseryoso na si Ober at naghandang tapusin na ang laban nila. Nang magkakapatayan na yung dalawa ay biglang dumating si Gal at agad silang pinigilan. Agad naman silang tumigil nang ginawa niya yon. Lumuhad si Ober upang magbigay respeto sa Sword God, at mukhang ine-expect ni Gal ang pagdating nitong North Emperor sa kanila. Lumalabas na nagpadala ng liham si Gal kay Ober upang pumunta doon, at mukhang konektado kay Ares ang dahilan noon. Nairita si Ares at agad nang umalis upang magpahinga. Nung tinanong ni Gal na hindi ba't kahanga-hanga si Ares, ay sinabi naman ni Ober na siya yung pinaka-ferocious na swordsman na kanyang nakilala. Si Ares daw ay parabang isang mabangis na hayop. Doon niya na-realize na siya yung tinutukoy nila na The Mad Dog. Pagkarating naman ni Ares sa kanyang kwarto ay agad siyang nakatulog sa pagod. Sa sumunod na eksena, dumating si Galain na naiirita kay Gal dahil nalaman niyang hindi tuturuan ni Gal si Ares. Pinoint naman ni Gal na hindi ba't tinuruan niya na siya, kung saan sinabi ni Galain na hindi, at ang tinutukoy niya ay kung paano mag-training. Ang ibig sabihin daw ba ni Galain ay kung paano mag-practice gamit ang espada. Giniit naman ni Galain na sigurado siyang pinaulit-ulit lang ni Gal yung ginagawa niya lagi, ang turo niyang do everything logically. Criticize niya yung binigay na training method ni Gal kay Ares, sinasabing ang pagpapagawa niya kay Ares na mag-ensayo sa pag-swing ng espada araw-araw na parang tanga ay kulang sa anumang logical approach o strategic thinking. Malinaw niyang ipinahayag ang kanyang pagkadismaya habang kine-question kung nasan ang logic sa ganoong paulit-ulit at thoughtless routine. Kailan naman daw naging sakit sa ulo itong si Galain, tanong ni Gal, kung saan sinabi ni Galain na bago siya bumalik doon. Nairita na si Gal sa kanya at mukhang hindi na daw siya nakikinig sa kanyang master. Nang magpapaliwanag pa lang si Galain ay agad nang nilabas ni Gal ang kanyang espada at itinapat ito kay Galain. Nagsisimula na raw siyang magsisi sa kung paano niya pinalaki itong si Galain. Pinaliwanag niya na yung Galain dati na parang isang nagugutom na tigre, ay naging isa ng kuting na tinanggalan ng pangil. Kung nagpatuloy daw siyang ganon ay sana naging isa na siyang Sword Emperor ngayon. Dagdag niya na hindi na niya tatanggalan muli ang kahit sino ng pangil, kung saan hindi naman iyon naintindihan ni Galain. Tinanong niya dinto kung bakit siya tumatanggi na bigyan si Ares ng instruction at sa ngayon ay mukha daw iyong kaawa-awa. Pinaliwanag ni Gal kay Galain na kung may tao mang gustong malampasan siya, ay magagawa nila iyon sa pamamagitan ng pagtanggap sa concept ng logic. In-emphasize niya na yung success niya ay isang outcome ng paggamit ng logic to its extreme. Dagdag niya na kung gusto mong maging Sword God ay hindi lang logical pursuit, kundi kailangan mo din ng significant amount of effort at talent. Nilipat niya naman yung topic at sinabi na ang ine-aim ni Ares ay hindi ang pagiging Sword God, kundi ang talunin si Orsted, ang Dragon God. Pinaliwanag niya na yung lalaking iyon ay isang existence beyond the concept of logic. Isa raw iyong halimaw na walang katulad at hinding-hindi mananalo si Ares laban dun gamit ang kanyang teachings lamang. Pinoint out niya din na ang pagtitraining ay hindi lang basta tungkol sa pagkatuto sa isang tao. Lalo na daw kung merong specific goal in mind, ang pagsunod lang sa advice ng iba nang hindi nag-iisip ay walang point. Dahil doon ay nagkomento si Galain na lagi siyang nagsasabi ng mga komplikadong bagay. Natawa naman si Gal at pinaliwanag na in short, hindi sapat na matuto lang si Ares sa kanya, kaya gumawa siya ng iba't ibang arrangements, at isa na daw doon si Ober. Pinakilala ni Ober ang sarili niya na siya si Ober Corvette, ang North Emperor, at kilala din siya ng marami bilang The Peacock Sword. Nung tinanong ni Galain kung bakit nandun ang isang practitioner ng North God style, ay pinaliwanag ni Ober na hiniling ng Sword God na turuan niya ang isa sa mga disciples nito. Napalingon si Galain kay Gal at naiirita niya itong tinanong kung bakit niya balak turuan si Ares ng North God style at hindi daw yun suited sa ganong underhanded tactics na meron ang mga practitioners noon. Sinagot naman siya ni Gal na dahil ginagamit iyon ng Dragon God. Napaisip si Galain na hindi niya pa naririnig na ginagamit pala ng Dragon God iyon, at kung talagang ginamit daw yun ng Dragon God ay nangangahulugan iyon na pumapangalawa ang North God sa 7 Great Powers.
Gulat na gulat siya doon at tinanong pa na anong nilalang kaya yung Dragon God, kung saan sinabi ni Gal na hindi niya alam. Pero meron daw nagsabi na kahit pa Sword God o North God style yan, ay fully grasped at mastered ni Orsted ang lahat ng foundations ng mga iyon. Dagdag niya na naturally, kung ginagamit mo ang isa sa mga iyon ay ka-counteran ka lang ni Orsted at pagkatapos ay gagamitin niya ang kapareho nun sa'yo. Kaya ibig sabihin nun ay kinakailangan mong matutunan ang lahat ng styles kung gusto mong makipaglaban sa kanya on equal terms. Kung gayon naman daw ay tanong ni Ares na pinaplano ba ni Gal na tumawag din ng practitioner ng Water God style, kung saan sinabi ni Gal na nagpadala na siya ng liham doon. Nauunawaan na ni Galain yung usapan nila at biglang gumalaw yung buntot niya na para bang natutuwang pusa. Inisip ni Gal na mukhang hindi pera nagbabago kung paano niya nababasa yung feelings ni Galain. Matapos iyon ay nagbigay respeto si Galain kay Ober at umasang mag-enjoy ito sa pagstay kasama sila, kung saan sumang-ayon si Ober. Iiwan niya na daw si Ares sa mga kamay nito ni Ober. Sa huli, nagsimula na ang pagtitraining ni Ares ng North God style, at ang araw ng kikilalanin na siya bilang North Saint, ay darating makalipas ang 1 taon. At diyan nagtatapos ang istorya ni Ares.